Okay, speaking of PDP mga kababayan, nagbigay po kasi ng mensahe si PRRD through Ma'am Hanilet Avancenia. Ang sabi ay dapat suportahan ang Duterte. Ako na nga po nagsasabi sa inyo mga kababayan, may tatlo sa Duterte na red flag sa akin. Unfortunately, sila pa yung mga kilala sa Duterte. But do we have a choice? We have to support Duterte. Pero itong tatlong to, markado ito sa akin sa oras na bumoto to ng yes sa impeachment ni VP Sara. Kasi ako, susuporta lang ako sa Duterte dahil nga, sa tingin natin, kapag nanalo itong 10, sila ay boboto ng no sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Yun lang yun. Okay? Uh, kahit nga nakikiusap si VP Sara or ini-endorso na si ni VP Sara si Mangga para at least kahit paano marami siyang kakampi pagka impeachment trial na sa Senate, ayaw ko pa rin iboto, matigas ang ulo ko. Kasi alam ko ano ang sabi, sino may sabi, Attorney Glenchong, ang mga Marcos, hayok na hayok sa kapangyarihan. Gigil na makuha ang power. At now na nasa power sila, hindi yan papayag na makawala pa. Puro katarantaduhan, walang ginagawang maganda sa Pilipinas itong kapatid ni Mangga, pero hindi naman niya sinusuheto. Ang palusot niya, hindi ko kasi makausap ng personal ng kapatid ko, utot mong blue! Halimbawa, ilagay niyo ang sitwasyon niyo kay Mangga, mga kababayan. Or kahit ako, ilagay ko, di ba, ang pa ako sa shoes niya. Kapag kapatid ko ang presidente, tapos pinagbabawalan ako ng asawa na kausapin yan, like, wag mong kausapin yung bungangera mong kapatid na si Princess Maui, ha? Ay, wag kayong mag-usap, sasabihin ng hipag ko, kunwari, no? Presidente yung kapatid ko. Wag mong, i-block mo yung number. Ang ing ko namang kapatid, binlock nga ako. Wala naman kaming pinag-awayang dalawa. Ay, ano, binablock mo ko? Punyeta, kasugurin kita dyan sa Malacanang. Right? Pupunta ako ng Malacanang, kakalampagin ko ang gate, sige, harangin niyo ako. Kakasapin kita, punyeta kang hayop kang lintek kang inutil kang balita ko, nagpupulboron ka. Balita ko, hindi ka nagtatrabaho, asawa mo, pinag-iintindi mo ng trabaho ka. Punyeta, ano? Ang pasing kita ng cellphone sa ulo ng mabagok kang lintik ka. Ayusin mo trabaho mo, masisira ang Pilipinas, hindi lang Pilipinas, masisira pangalan natin. Yung legacy ng tatay nating pagkagaling-galing golden age noong araw, siniraan na nga tayo, tinawag tayong magnanakaw, diktador, mamamatay tao, kung ano-ano mo sinabi. Tapos inulit mo, mas malala pa, kunyeta ka, lumabas ka dyan. Kung may gusto, may paraan. Tama? Gasgas na gasgas, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Puro dahilan si Mangga. Hindi daw niya makausap ang kanyang kapatid, no? May cordon sanitaire. Ano ba? Punyeta ka, magkapatid kayo. Magtumbling-tumbling ka sa labas. Magwala ka doon. Yayain mo ang media. Ewan ko na lang kung di ka pakausapin ng kapatid mong tabingi ang mukha. Na dumudugo ang ngipin. Tama? Kaya hindi makuha ni Amy ang tiwala natin. Tinarantado. Obvious na obvious ko po. Ang linaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw, ang utak sa pagpapakidnap kay kapatid mo. Nagpapasenate hearing ng 2 beses, hindi mo mapangalanan ang kapatid mo bilang most guilty, hindi mo matanong na kapatid ko ba ang nag-uutos sa inyo? Sino ang pinakamataas sa mga secretaries na yan? Sa men in uniform, sino ang chief executive? Di ba kapatid mo? Sino ang nag-execute? Sino ang leader ng nag-execute? Di ba kapatid mo? Kaya nga executive chief, executive. Kaya nga pinuno ng executive department ang kapatid mo, tapos hindi mo mapinpoint kapatid mo ang nagpakidnap. Or maybe ang utak ng pagpapakidnap kay PRRD yung asawa, di pagkakataon mo nang makaganti sa adelantada mong kapatid. Going back sa message ni PRRD. So, eto po si Ma'am Hanilet Avancenia, mga kababayan.
And nagmamadaling bumalik, hindi ko alam kung ba't parang nagmamadali siyang bumalik. Kahapon, so siguro nakapagbigay na ng message, tapos umalis, tapos naalalang bigla may binilin si PRRD, bumalik sa mga tao. Mabuti pa dyan sa ICC. Shout out po sa lahat mga nasa Europe, ha? And sina Ate Ana, pumunta pa yan ng The Hague, ha? Hello po sa lahat ng mga pumupunta pa rin doon. Ang mga kababayan natin, hindi iniiwanan ang The Hague. Hindi umaalis. May mga umaalis, may bumabalik. Mabuti pa ang mga OFW sa Europe at yung mga nandun sa labas ng ICC. Araw-araw nandun. Hello Manila, kumusta kayo dyan? Na-infiltrate na ng mga ahas, ng mga double agents? Wala na, tulog na kayo? Wala na kayo gagawin? Dinaig pa kayo ng mga OFWs. Okay? Kung ang mga OFWs nandyan sa Pilipinas, naghuramentado na yan dyan sa EDSA. 11 million OFWs, ilan tayo? Ilan ang mga nasa labas ng Pilipinas na OFWs? Ang kailangan lang sa EDSA, 10,000 katao. Puno yan. Sipin niyo kung yung OFWs nasa Pilipinas, talsik sa banga ang yawa na yan. Alam niyo, may kakwento ko sa inyo na naginip ako. Naginip ba or nag-i-imagine? Hindi ko na sure eh. Basta mga 5 ng madaling araw, minsan di ako bumabangon kaagad eh. Ito ba yung panaginip na o imagination ko lang? Or nag-i-imagine ako? I dreamed of Niwe na nagtatalumpati, siguro nagsasalita sa kanyang campaign rally for yung mga senador niyang 12. O, 10 na lang yata. Wala na si Camille Villar siguro. Tsaka si Ivy, no? Bago natin ipapakinggan si Ma'am Hanilet, naginip ako na nagsasalita si Niwi M. Siya ay nasa podium. May bumato ng, I think, bote or whatever. Binato si Niwi. At dahil may nagsimulang mambato, binato na rin ng lahat si Niwi. Walang nagawa yung PSG, yung mga senador, no? Pati yung nag-organize ng event. Binato. Pinaulanan ng kung ano mang maibato. Like may ano pa nga, may bangko, may arinola, may prutas, may itlog, may kamatis, may bato, may bote. Binato ng taong bayan si Ngiwi. Oh, parang nangyari yan sa French Revolution. I think may isang sa France, tama po ba? May isang parang government office diyan na sinugod ng mga farmers and binomba ng I think tae ng kalabaw or wala ng kalabaw, tae ng ng baka or whatever. May ganun yata sa France. No? Siguro dumi ng tao pati tabi sa kumakain. Binomba nila yung isang opisina ng gobyerno diyan sa France. Dahil nga hindi inaasikaso ng gobyerno ng France ang needs ng mga farmers. Sumugod ang mga farmers, may mga dalang traktora at pinagbobomba ng ng dumi ng kung ano man ng hayop at tao, yung baka animal dung or baka dumi ng kabayo or what. Binomba nila, walang nagawa yung gobyerno. Alalahanin nyo, tao lang din naman yan, kumakain, dumudumi, natutulog. Pag nagkaisa ang taong bayan, anong laban ng mga yan? 'Di ba? So, sa tingin ng marami, since mukhang wala na tayo magiging pagtitipon pa laban sa mga magnanakaw at mga sindikato, baka sa paraan na lang ng pagboto na alam naman natin na mukhang dadayain. Dadayain na nga, hindi pa tayo united. Si Robin, nangangampanya pa ng kandidato ng kabila. Baka magulat na lang kayo, pati si Pacquiao ikampanya na ni Robin. O kaya si Lito Lapid kasi kapwa niya artista. O kaya si Pia Cayetano. Mga taga-kabila, bagoong alkansya ng Pilipinas. Napakinggan natin si Ma'am Hanilet, mga kababayan, sabilin daw ni PRRD na suportahan ang Duterte or yung 10 candidates na ini-introduce ng PDP Laban na ngayon ay binitawan na ni Robin. Okay, let's listen to Ma'am Hanilet. Ano po? Tatay. Sabi niya,
Kalimutan nyo daw siya kung di nyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, okay. Strict yan. Magkalimutan na lang daw. Bye. Siya ngayon, may mensahe siya. Mensahe ni Tatay Digong ha, pakinggan nyo. Sabi niya, kalimutan nyo daw siya kung di nyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, okay. Strict yan. Magkalimutan na lang daw. Bye. Okay, dun sa PDP, sinasabi ko sa inyo, may 3 dun na ayaw ko. Pero wala tayong choice, suportahan na natin. Okay? Yung 3 yun, matindi ang kasalanan. Yung 2, matindi ang kasalanan kay Tatay Digong. Yung isa ay parang ahas. So, 3. Nga lang, pakiusap ni PRRD, suportahan natin. At kung di natin susuportahan, kalimutan na lang daw natin siya na nakakulong doon sa The Hague. Sinabi rin naman to ni PRRD dati di ba? Kung ayaw niyong iboto si Cayetano, wag niyo na akong iboto. Ganun no? Now, hindi ko alam kung paanong gagawin para mabulgar yung 3 walang kwentang tumatakbo sa PDP. Meron niyang 3 talaga. Isang traidor, at 2 may kasalanan kay PRRD. Okay? May nakakaalam nito, hindi lang ako. Marami nakakaalam. Nga lang at wala na tayong ibang choice pa. Parang lesser evil na yung pinipili natin dito. Right? Tapos si Robin nag-i-introduce ng Tolentino. Nagka-campaign for Tolentino. Nagka-campaign for Manga. No. We have Onasan, we have Gonzales for 11th and 12th position. That's it. Yung Duterte plus Onasan plus Gonzales. Yun na yun. O kaya lagyan nyo ng ibang feel nyo. Huwag lang Aimee. May nakakakilala kay Aimee, may personal na nakakakilala dyan na nakausap ko. Masama raw talaga ang ugali niyan at mata pobre. Kaya yung pakikay-kikay niya, nagsasalita sila ni Robin kanina, wala yun, kaplastikan, showbiz. At billion na nga ang ginastos niyan bago pa magsimula ang campaign period, allegedly billions na ang inubos ni Aimee. Mayat maya ako naririnig yan sa radyo, ang laki ng billboard yan sa Maynila, nung nandiyan ako sa Pilipinas, lagi ko napapanood sa YouTube, ang mga political ads niyan sa Facebook, sa TV, kino-commercial. Ang laki ng billboard ni Aimee dyan sa may Magallanes. Sa may sa South Superhighway ba yan? Hindi pa kampanyahan, mga kababayan. Labas na ng labas yung ads ni Aimee. Malaabalos yan. Babaeng abalos yan. And now Robin is endorsing her and even Tolentino. Ang sabi ni Tatay Digong, tutukan natin ng 10. Dagdagan natin ng 2 except Aimee. Agree ba kayo kay Tatay Digong? Agree ba kayo sa lineup ko? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.